Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa James 1, verse 19 to 20. Sinasabi rito na, nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit pagmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, pagmakupad sa pananalita, pagmakupad sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi ginamagawa ng katwiran ng Diyos. Ang kakulangan ng malinaw na komunikasyon ay hindi lamang makakahadlang sa walang humpay na pagpapatupad ng kulturang pangkalusugan at pangkaligtasan. Ngunit maaari ring humantong sa makabuluhang kontribusyon sa isang mapanganib na lugar ng trabaho kung saan ang mga aksidente at sakit ay nangyayari ng mas madalas. Ang pakikinig at pagbibigay pansin sa iba kapag nagsasalita sila ay tanda ng paggalang at isang kasanayan na hahantong sa mas malalim at mas mabuting relasyon. Malamang na marami ka ring matutunan tungkol sa iyong mga kaibigan at kapaligiran sa pamamagitan ng aktibong pakikinig sa iba. Mahalaga ang komunikasyon sa mga relasyon. Kailangan natin makipag-usap ng bukas at maging mabuting tagapakinig. Karamihan sa mga tao ay maaaring matuto kung paano makipag-usap ng mas epektibo. Magbabahagi ng mga positibong damdamin tungkol sa iyong kapareha sa kanila. Mas mabuti kung kumilos ng maaga kung nahihirapan ka kaysa mag-antay na lumala ang sitwasyon. Ang pagiging mabilis, makarinig at mabagal sa pagsasalita ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng parehong pagpapakumbaba at paggalang sa iba. Nangangahulugan ito na kukuha ka ng kinakailangang oras upang makinig ka sa mga tao sa halip na sabihin lamang ang iyong opinyon. Ito ay isang pangunahing prinsipyo. Maging mabagal sa pagsasalita dahil naglalaan ka muna ng oras upang makinig. Kapag nagagalit, mas malamang na hindi tayo nag-iisip ng malinaw at gumagawa ng mga makatwirang desisyon. Tayo rin ay malamang mas kumilos ng pabigla-bigla nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Ang galit ay humahantong sa mas maraming pagkatalo kaysa sa panalo. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na kawalan ng kaligtasan ay maaaring mag-ambag sa mga pangmatagalang panganib sa kalusugan ng isip, kabilang ang mga karamdaman at pagkabalisa, depression, at komplikadong mga tugon sa trauma. Hindi, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez. Dito na nagtatapos ang aking daily devotions.